Tignan mo yung mga puno dyan, no? Ito pala yung planong redevelopment dito sa Plaza Calderon ng Santa Ana. So nabanggit ni Yorme ito nung ika-100 days niya. Kasi dito, ang makikita nila ay ang makasaysayang simbahan ng Santa Ana. Hindi yung mga kable at kung ano-ano pang mga istruktura dun sa kalye na yun. So maganda. So alamin natin ngayon itong proposed na project galing mismo kay Yorme at Santa Ana National Shrine, Plaza Calderon. I will flatten the entire area to make it seamless that your peripherals and yung vista ng tao pagpapasok na sa makasaysayang Santa Ana, ang makikita niya yung makasaysayang simbahan ng Santa Ana, hindi ng kable at kung ano-ano mga istruktura doon sa Kalyeng Yaon. We'll bring back the old days, the glory days of Santa Ana. Yan ang yaman ng Santa Ana. We will take care of it. We will redefine it to make it more appealing and looking back with our heritage. Dito na tayo sa Pedro Hill. At itong pupuntahan natin ngayon, ito nabanggit ni Yorme na yung plano para dito sa Felipe Calderon Plaza. So nabanggit na kabayan itong ayusin itong peripheral para pagpasok ng mga tao dito, yung makikita nila yung makasaysayang. Hindi itong mga spaghetti wars or yung mga salabat-salabat dyan. Ito kasi sa Felipe Calderon, meron itong nagkaroon dito ng clearing operation. Yung parang poso nakatayo dito. Nakalipas ang ilang taon kasi ginawang kwanto, naging dugyot. Talagang puno ng mga kalat dyan sa kalagitnaan. Kumbaga nawala yung makasaysayan nito, naging dugyot. Yan may mga kita mo dyan, puro mga spaghetti wires. So, mga dito para pagpasok ng mga tao dito, yung makasaysayan yung makikita nila, di ba? Mahaba tong Plaza Calderon. Doon pa sa harap ng simbahan yung pinaka-rebulto. So dito man natin kabayan, update lang tayo. Ito po yung pamilihang bayan ng Santa Ana. Yung sakayan ng ferry station naman, nandito lang sa likod. Ito ang pamilihang bayan. So ilang beses na rin nagkaroon dito ng clearing kabayan tulad nitong sa taas. No? Marami din kailangang ayusin dito. Yung bubong niya sira-sira na, tapos yung mga tiles kailangan na rin ayusin to. Biyak-biyak na. So maganda itong project na plano ni Yorme. Kanyang next plan. Dito kasi kabayan, pag pumasok ka dito, yung nakikita mo yung mga spaghetti wires. Diba yan yung nabanggit ni Yorme, oh? Pangit tingnan. Yan yung unang makikita mo dito, hindi yung makasaysayan. Makikita mo dito na talagang marami itong kailangang ayusin. At tingnan mo yung mga puno dyan, oh. Yung puno, kana lang nakadikit na sa wire. Dito ko kabay, naging squatting area dito. Kaya may mga gamit dyan dito, nag-imbak na mga gamit. Kaya naman talagang pumangit, no? Pati yung mga laman yan, sira-sira na. Ito yung nabanggit ni Jeremy Gaben, talagang matinding linis ang gagawin. So ito, Barangay 879. Yung sinasabi ni Yorme Gaben, di ba? Pangit ng tingnan, no? Yung mga spaghetti wires ito nakakasira. Pati yung puno, wala na. Parang naging ko natin. Ginagawa pang itsasan dito, amoy mapanghi. May nakalagay na ito, bawal umihi. Ano ba, may nakita ako itong bawal umihi. Oo, kasi nga, kuha nga yung chairman at bawal yung i-jacket lang. Yung mga namamagdal, naamoy tayo man naglalakad. Naamoy nila, amoy mapanghi dito. Eh, yung chairman namin dito, bait, kaya
Maganda magpalakad kasi ng mga tao na gagawin lang batay yung mga iligan, babae. Lugar, makakarating dito kasi nga. Pero may nakita ko dito sir, mga iniimbak nila mga gamit sir. Hindi, bawal na po. Nagbabawal na po. Yung mga ito po si Yorme. Ito po na si Yorme. Marami ng batas na bawal. Katulad yung pagwawalik kapag Sabado. May batas na rin po yun. Tutupad naman. Araw-araw kami nagawa pag Sabado. Araw-araw na nagwawalis dito. Araw-araw kasi tipad po ko rito. Mga ginawang squatting area doon sa kalagitnaan. Buti nga ngayon malinis daw. Malinis na. Hindi natulad dati. So talagang gaganda yung resulta nito kapag natuloy na. Ito na yung monument ni Felipe Calderon. Plaza Felipe Calderon. So matinding transformation ang abang monument dito. Maraming mga magbenepisyo dito kapag natuloy na. Yan may yung plant box dito, puno ng basura oh. Ito yung harap ng simbahan. National Shrine of Our Lady of the Abandon. Kabila kami, yan po yung Plaza Hugo. Nakalagay ito, mahigpit na pinagbabawal yung pag-ihi. Ba't ka naman ihi dito? Plaza to, diba? Ito, dati puno ng basura yan. Mabuti nga nung pagkaupo ni Yorme, biglang ako na sila ito. Mahigpit na. Ito, may nag-aayos ng wiring dito. So abang-abang tayo dito, mukhang magandang karesulta nito pag nagawa, no? Ito din sa kabilang side to. Talagang kanto. Parang napabayaan talaga. Ano? Pasag yung tiles. Parang hindi na naayos dito, no? Tingnan mo yung puno. Wala na. Parang band-aid solution na lang yung ginagawa. Yan o, yung mga iyo. Ito yung dati nagkaroon ng demolition eh. May poso dito eh. Saan kayo nakikita kabayan? May plaza dito. May daanan ng tubig. Agad na in-action yan oh. Tinanggal na. Parang hindi naging makasaysayan, di ba? Ito yung nagkaroon ng demolition. Daanan ng tubig. Na wala ano. Pinakadulo niya. Tingnan natin. Ayan, so ayun kami, ano masabi nyo dito sa plano ni Yorme? Nabanggit niya to sa ika-100 days niya as mayor sa Manila. Kita-kita mo na may resulta, di ba? Yung 100 days, parang isang taon na. Ano mo magagawa yun, di ba? Yung nasa span of 100 days. Dami nagawa at patuloy pa. Yan yung sinasabi nilang hindi kailangang matagal. Nasa talaga yan, quality ng pamumuno dito sa Manila.